North Korea. Natagpuan ang military drone ng South Korea. Nagpaalala ang North Korea na anumang karagdagang paglabag sa teritoryo nito ay magreresulta sa isang deklarasyon ng digmaan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay tumaas mula pa noong Mayo, nang magsimulang magpalipad ang North ng mga lobo na nagdadala ng mga basura sa hangganan patungo sa timog na nag-udyok sa shoal na tumugon sa pamamagitan ng muling pagsisimula ng mga loudspeaker propaganda broadcast. Sa linggong ito, inakusahan ng North Korea ang South Korea ng pagpapalipad ng mga drone sa Pyongyang sa 3 pagkakataon nitong buwan at nagbanta na sasagot ng may puwersa kung sakaling mangyari pa ulit ito. Ayon sa North Korean State News Agency na KCNA noong Sabado, na ang isang bumagsak na drone ng militar ng South Korea ay naglanding sa teritoryo ng North Korea. Sinabi ng mambabatas ng South Korea na si Yoo Yong-won sa Reuters na ang mga drone sa mga larawan ng Pyongyang ay mukhang mga surveillance drone na ginawa ng Sungwoo Engineering at ibinibigay sa militar ng South Korea noong 2023. Sinabi ng KCNA na kahit anumang paglabag sa teritorial na lupa, hangin at tubig ng North Korean sa pamamagitan ng paraan ng militar ng South Korea, kung mayroon mang matuklasan at makumpirma muli, ito ay ituturing na isang grave military provocation sa soberanya ng North Korea. Nangangahulugan ito na isang deklarasyon ng digmaan at isang agarang paghihiganti ng pag-atake ang ilulunsad ng North Korea. Gayunpaman, sinabi ng Defense Ministry ng South Korea kung saan nakipag-ugnayan ng Newsweek para sa komento. Ayon sa Defense Ministry, ang mga one-sided na claim ng Pyongyang ay hindi nakarapat-dapat na i-verify at hindi rin nararapat na tugunan. Iniulat din ng news agency na hindi sinabi ng Seoul kung sinuman sa militar nito o sibilyan ang may pananagutan sa mga sinasabing drone. Sinabi ng Seoul na ang anumang komento sa claim ng Pyongyang ay magreresulta sa pagkakasangkot sa isang pakana. Sa unang bahagi ng buwang ito, muling nagbabala ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un na maaari niyang gamitin ang mga sandatang nuklear sa mga potensyal na salungatan sa South Korea at US. Habang inaakusahan ang mga bansang ito ng pagpapalakas ng kanilang alyansa sa militar. Kabilang dito ang South Korea-US Deterrence Guideline na nilagdaan noong Hulyo para isama ang mga conventional capabilities ng South Korean sa mga sandatang nuklear ng US para harapin ang paulit-ulit na pagbabanta ng nuklear ng Pyongyang. Ang US ay may humigit kumulang 28,500 na sundalo na nakatalaga sa South Korea. Nalaman ng isang ulat ng Chicago Council on Global Affairs na ibinahagi sa Newsweek sa linggong ito na mahigit kalahati ng mga Amerikano, 51%, ang bumalik gamit ang mga American Forces troops upang ipagtanggol ang South Korea kung sakaling sumalakay ang North Korea. Napag-alaman din na 43% ng mga Amerikano ang sumuporta sa pagtanggap sa North Korea bilang isang nuclear state at pagpasok ng mga talakayan sa pagkontrol ng armas sa pamumuno ng Pyongyang. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga ka-mix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga ka-mix.
Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.